Narito na ang part 2 ng aking 48-hour Bangkok itinerary. Matapos mag-explore sa mga locations along the Chao Phraya River, ang MRT Blue Line naman ang pinili kong means of transportation para sa second day ng aking paglilibot sa Bangkok. Kung gusto nyong malaman kung ano pa ang mga pwedeng puntahan if you only have 48 hours in Bangkok, tara, let's travel! Sinulit ko talaga ang lahat ng oras habang nasa Bangkok. Kinagabihan, pinuntahan ko ang Patpong Night Market. Kilala ito bilang isa sa mga red light districts ng Bangkok. Pero syempre, hindi yun ang punteriya ko. Walking distance lang ito sa hotel, kaya dito na ako nag-dinner. Syempre, gusto kong matikman ang national dish nila, ang Pad Thai. Kinabukasan sa isang local food market uli ako kumain. Isang kanto lang ito mula sa hotel. Maraming dumadaan dito na nag-o-opisina para kumain o bumili ng pagkain on their way to work. Kahit hindi halos magkaintindihan, nakabili naman ako ng pagkain na masarap din naman. How much? 40 ba? 40. Ah, okay. Fish. How about this one? Fish also. Fish. Can I have this? Spicy. I guess this one. Can I will eat here. I will eat. Yeah. Mula rito naglakad lang uli ako papunta sa Silom Station ng MRT Blue Line. Destinasyon ko ang isang floating market, ang Klong Bang Luang. Mga 7 stations mula sa Silom ang Bang Pai Station. Pagkababa ng Bang Pai, pwedeng maglakad o sumakay sa motor. May 3 magkakatabing Buddhist temples na pwede mong bisitahin malapit lang sa Klong Bang Luang. Libre lang pumasok sa mga ito at wala masyadong tao nang pinuntahan ko. Sa loob mismo ng Wat Kampeng Bangchak na itinuturing na isa sa pinakalumang temple sa Bangkok ang entrance papuntang Klong Bang Luang. Ang Klong Bang Luang ay nasa isang local community. Tuloy-tuloy lang ang pamumuhay ng mga tao rito sa gitna ng pagdagsa ng mga turista. Sa gilid ng ilog may mga kainan at souvenir shops. Nandito rin ang isang art house. Kaya kung mahilig ka sa art katulad ko, talagang matutuwa ka at gugustuhin mong namnamin ang pagkakataon. May activities din dito na pwede mong gawin katulad ng art workshops at paggawa ng accessories gaya ng bracelets at necklaces. Habang nag-e-enjoy ang mga turista sa pagsakay sa sampan at longtail boats, ine-enjoy ko naman ang feels ng buong community. Pagkatapos dito, balik na naman ako sa MRT at sumakay papuntang sa Nam Chai Station. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang MRT stations. Meron ditong underground museum na libre lang puntahan. At pag-akyat mo naman gamit ang elevator, nasa museum Siam ka na. 100 baht ang entrance sa museum pero sa lobby pa lang may free activity kang pwedeng gawin. Coloring at paper folding activity. May shop din dito kung saan pwede kang bumili ng mga memorabilia. Sa labas ng museum ay ang kahabaan ng Sanam Chai Road. Isa itong historical road sa Bangkok at dito rin matatagpuan ang Grand Palace, Wat Phra Kaew, at Wat Po. Nandito lang din ang kanilang Ministry of Defense. Isang buong hapon ang kailangan kung gusto mong mag-enjoy dito. Pagkatapos naman ito ay sumakay uli ako sa MRT papunta ng Samyot Station. Isa rin itong historical station at isa sa pinakamaganda. Ang building nito ay may Chinese at Portuguese influences. Mula rito naglakad lang ako uli sa kahabaan ng Wang Burapha Road kung saan maraming tindahan ng firearms. Sa dulo ng kasada ay naroon ang Bangkok City Hall, ang Giant Swing at isa pang Buddhist temple ang Wat Sutat. At dahil malapit na ang aking flight, binalikan ko lang sa hotel ang mga iniwan kong gamit at sumakay uli sa MRT papunta sa Red Line, kung saan isa sa mga station ay nasa Don Moyang International Airport. Visit Living in the South PH at blogspot.com to see the complete itinerary. My name is Ayel and I am living in the South.